Ang kapayapaan po ay sumainyo sa araw na ito sa ating pag-aaral at salamat dahil kayo ay laging nariyan upang makinig. Okay, so manood ng video na ito, ginagawa ko po ito talaga para sa inyo. Sapagkat ako po ay nagmamahal sa inyo, gusto ko po kayo ay lumago sa inyong pananampalataya at malaman nyo ang kalooban ng ating Panginoon at ang mensahe nito ay magpapalakas sa bawat isa sa atin. Pwede nyo pong ibahagi ito, i-share nyo po ito sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo, dahil malaking tulong po ito sa kanila, lalong-lalo na do sa mga hindi nakakaranas mag-Bible study, hindi nakakaranas mag-aral sa salita ng Diyos. Mas maganda na ito ay kahit ilagay nyo sa mga messenger nila, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa kanilang buhay. Naniniwala ko may mangyayari, himala sa buhay nila, sa pamilya nila, dahil ikaw ay naging daluyan, nagpapapala spiritual sa kanila. Tayo po ay patuloy na mag-aaral. Pinag-aaralan po natin yung buhay ni Haring David sa 2 Samuel. Ayan, nagbasa po kayo ng 2 Samuel 14, 15, chapter 14, chapter 15. Napakaganda po niya na basahin. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay dito sa 2 Samuel 15:7 hanggang 12. Ayan. Sabi po dito, lumipas ang 4 na taon at sinabi ni Absalom sa hari, pahintulutan ninyong magpunta ako sa Hebron upang tuparin ko ang aking panata kay Yahweh. Nang nakatira pa ako sa Gesur ng Aram ay nangako ako ng ganito, kung loobin ni Yahweh na ako'y makabalik sa Jerusalem, pupunta ako at sasamba sa kanya. Pinayagan naman siya ng hari, kaya naghanda agad si Absalom at nagpunta sa Hebron. Ngunit bago lumakad, siya'y lihim na nagpasugo sa lahat ng angka ng Israel at ito ang pinasabi, kung marinig ninyo ang tunog ng trompeta, isigaw ninyo, mabuhay si Absalom ang hari ng Hebron. Buhat sa Jerusalem, nagsama siya ng 2 lalaki, ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa balak niya. Habang nag-aalay si Absalom ng kanyang mga handog, ipinasundo niya si Ahithophel na taga-Gilo at isang tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat at naging tagasunod ni Absalom. Ayan, purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Okay, kilala ba natin si Absalom? Ang anak ni Haring David. Okay, na kung saan ay siyang pumatay kay Amon nung si Amon ay ginahasa yung kapatid niyang si Tamar, ano. So nagkaroon ng pag-aakla si Absalom. Ito galing siya do sa sa quarantine si Absalom. So yung simula ng kanyang pag-aaklas ay maaring ito'y matagal na paghihintay niya ng katarungan pagkatapos niyang patayin si Amon na kanyang kapatid sa ama. So sabi ko nga kanina, itong si Amon ginahasa kasi itong si Tamar. Kapatid ni Absalom, magkakapatid sila sa ama. Hindi nagustuhan ni Absalom, kaya gumawa siya ng plano na patayin itong si Amon. At itong si Absalom ay nagtago. So nagtago siya, and then mahabang panahon, 4 years yata siya do sa pagkakatago niya. Nung pumayag na si Haring David na siya pabalikin, iba ang ginawa niya. Nag-aklas siya sa kanyang ama na si Haring David at ninais niya na ipagtabo yan tong si Haring David at siya ang maging hari ng Israel. So nagkaroon kasi ng hidden hatred or lihim na galit itong si Absalom sa kanyang hari dahil parang hindi niya nakamit yung katarungan mula do sa hari na bagamat siya anak, pinabayaan siya. Kaya naman itong si Absalom ay nagkaroon ng pagnanais na palitan itong hari sa magitan ng pagkuha ng mga tao. Kinukuha niya yung simpatya ng mga tao. Ganon ang strategy na ginawa ni Absalom. Yung pagnanais siya na tumigil do sa Hebron. Sa Hebron kasi doon siya lumaki. Marami siyang mga kaibigan doon, marami siyang mga kausap doon,
marami siyang mga kasabwat doon, mga kasama doon. Kukunin yung maimpluwensyahan niya, bibigyan niya ng mga gandang pangako, and then sinasabi niya, kung ako ang hari, ibibigay ko agad sa inyo, igagawad ko agad sa inyo ang katarungan kapag ako'y naghahari na. So, ipinakita niya yung pagmamalasakit. Pero lahat ng yun ay pakunwari lamang. Gusto niya lamang makuha yung simpatya ng mga tao para sumama sa kanya. So, tama ba yung ginawa ni Absalom na kalabanin niya yung kanyang ama at kuhanin ang pagiging hari ng kanyang ama? So, hindi po ito isang magandang gawain ng isang anak. Ikaw ay gagawa ng hakbang para ang iyong ama ay alisin mo sa kanyang kapangyarihan. Kung si David na kahit anong sama ng ginawa ni Saul, hindi niya inagawa ang pagiging hari ni Saul bagamat pinagtangkaan siyang patayin. Bakit naman itong si Absalom nagawang kalabanin ng kanyang ama para makuha lamang ang paghahari nito? So, magkaiba talaga yung attitude nitong mag-ama na ito. So, nakakalungkot mang isipin, sa totoo lang, pwede rin itong mangyari sa atin, ano? Sa larangan ng mga samahan, sa larangan maging sa church man, sa secular businessman, or sa company, or sa school, pwede rin mangyari ito. Ang ginawa ni Absalom na patalsikin mo yung nasa pwesto, patalsikin mo yung nasa posisyon, no? At magkaroon ka ng kasabwat sa pagpapatalsik yung mga nasa mataas na posisyon kasi inggit ang nangyayari dyan kung bakit ninanais nila na paalisin yung mga nasa posisyon, di ba? Maaring vice mayor gumagawa ng paraan para mapatalsik yung mayor para siya ang maging mayor. Vice president pwede rin gawin yan, gumagawa ng paraan para siya ang maging president, di ba? Nung napatalsik si Erap, so maaring ito ay isang hakbang din, no? Siguro ay marami tayong na babalitaan natin na mayroong mga ganyang attitude sa pamamahala. Sa totoo lang, kahit sa totoong buhay nangyayari yan, hindi lamang sa telenovela nangyayari yan, yung mga sulutan na yan. Di po ba? Wag nawa sanang ipahintulot na mangyari ito sa iglesia na ating hinahawakan. O kung tayo man ay mga leader, o kung tayo man ay mga lingkod ng ating Panginoon, na meron tayong mga iglesia na hinahawakan, bagamat may mga nararanasan din kamalian, mga kahinaan, mga problema. So, ang ating mga pastors, alam naman natin na hindi naman 100% na talagang perfect yung ating mga pastor. Alam nyo, yung mga pastor ay pag may problema, yan ay kinakausap, hindi yan pinag-uusapan. So, yan po ay ating sinusuportahan, hindi po yan sinisiraan. So, huwag po nating pag-isipan ng masama ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos. Kung sila itinalaga dyan, tinawag sila ng ating Panginoong Diyos, pinili sila, at iginawat ang basbas at pagpapala sa kanila, itinalaga bilang ating mga pastors, anointed yan ng ating Panginoon. So, dapat yung mga nasa baba ay hindi nag-iisip ng mga kaparaanan para mapatalsik ang pastor. So, mayroon kasi mga board of council. So, iniisip nila kung paano mapapaalis yung mga pastors. So, hindi ko alam kung saan yan. Pero, may mga nababalitaan ako mga ganyan, nakakalungkot. Ano? So, wag nawang mangyari yan sa kapanahonan natin ngayon, sapagkat sa kapanahonan ngayon ay kailangan natin ng pagtutulungan sa iglesia na sa gayon ay lumago at lumawak ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At hindi naman po kasi natin masasabi na sa lahat ng pagkakataon ay perfect ang nagagawa ng ating mga pastors. So, nagkakamali din po yan ng kanilang mga desisyon. May mga kahinaan din.
Hindi po natin pwedeng sabihin mas magaling tayo kaysa sa kanila. Sasabihin po natin na mas magaling tayo sa kanila, hindi po nga natin nalalaman yung kanilang mga pinagdaanan sa buhay bago nila nakamit yung mga posisyon na iyan, yung mga pwesto na iyan. Di po ba? So marami po sila mga pinagdadaanan. Hindi alam ni Absalom yung pinagdaan ng kanyang magulang na si Haring David bago niya nakamit yung paghahari na yan. Hindi niya yata alam kung na siya pinagtangkaan pa ni Haring Saul, ang kanyang buhay. Marami mga gusto pumatay sa kanya. So marami siyang pinagdaanan para lamang marating niya ang pagiging hari. Tapos gusto niya sa isang iglap agawin yung mga paghahari na iyon. So naniniwala tayo na mayroong mga katulong na nagiging amo, mayroong mga manggagawa na nagiging may-ari ng kumpanya, at maaaring ang mga estudyante pagdating ng panahon ay maging principal. At naniniwala din naman tayo na may mga isang pasaway na member na nagiging pastor. Parang ako yun Pero hindi po lingid sa inyong kaalaman, bago pa ako dumating sa posisyon na ito, masabi ko lang po, balikan ko lamang po yung aking karanasan. Ako po ay 4 na taon na naglingkod sa isang Protestant church. Yun po ay simula po noong 1985 hanggang 1989. Bilang kabataan, ako po ay nakapaglingkod po riyan bilang isang evangelist. Kami po yung nagbabahay-bahay at nag-evangelize. At pagkatapos po niyan ay ako'y umalis sa Protestant Church. 4 na taon po ako kasi isang charismatic church, charismatic movement. Yan po yung 1989 hanggang 1993. So ako po ay naglingkod po rin dyan bilang isang leader ng kabataan. Nasa music ministry din po ako dyan. Mahabang panahon na ako'y naglingkod po riyan. Hanggang sa nagsimula po kaming magtayo ng gawain dyan sa Anabu. Ito nga, yung CMJ Sitom Church. Ito po ay ako po ay naglingkod dyan bilang isang leader ng kabataan din at leader ng music ministry. So mahabang panahon po akong naglingkod dyan. So marami po akong hinawakan ng mga Bible study dyan. Simula po noong 1993 hanggang 2001, ako po ay nakapaglingkod po riyan bilang mga pangunahing leaders ng CMJ Sitom Church. Tapos ay ako po ay napalipat ng Lemery, Batangas. So bilang pastor ng Lemery, Batangas, year 2001 hanggang ngayon to 2020 ay nagpastor po ako ng just sa CMJ Sitom Lemery. At sa dami ng aking hirap ng paglilingkod na pinagdaanan, so ang aking ginugol na panahon dyan sa pag-aaral ay sobrang dami na. Nag-aral po ako ng Christian education. Dyan sa Lipa, nag-aral ako ng systematic theology sa Calvary Bible Institute. Nag-aral po ako ng Bachelor of Theology sa Christ Commission Theological Seminary. So marami po ako mga training na inatinan, mga discipleship, mga mission, at kung saan po ako nakarating. Nakarating po ako ng Hong Kong, ng Shanghai, ng Macau, ng Vietnam, ng Cambodia, Thailand, South Korea. Marami po ako napuntahang mga iba't ibang lugar dito sa bansang Pilipinas. So marami pong mga mission akong naranasan. So napakarami pong karanasan sa aking paglilingkod. Pero kung merong talagang nagdanais na palitan ako sa aking paglilingkod na ito, ay willing naman ho akong magbigay ng aking pagkakataon nito para sa mas nakahihigit pa sa akin or katulad ko. Naniniwala ako na may panahon at kung meron mang magtatangka talaga, katulad ni Haring David, ibibigay ko po. Ganyan po ako
ninanais, kung nais yung maglingkod ng tapat at makabubuti ang inyong hangarin para sa paglilingkod sa Panginoon, malaya ako namang ibigay ang aking narating na posisyon. Wala pong problema po sa akin yon. At pero kailangan po ay malaman nyo yung aking pinagdaanan bago ko po marating ang mga bagay na ito ho. So marami pong panahon ang ginugol ko sa paglilingkod. Ay so nawa po ay kung maaari ay makita ang anumang mga kamalian or anumang mga pagkukulang at mga kahinaan ko, pero ginagawa ko yung iba't ibang klase ng sakripisyo sa paglilingkod na hindi dapat na malimutan ng mga tao. So ako po ay nagturo ng buong sikap at ako po ay nag-aral na mabuti para ito'y maibahagi po sa inyo. So kaya naman narating ko ang kalagayan na ito bilang lingkod ng ating Panginoon. At pinag-aralan ko lahat ng bagay para maibigay sa bawat isa, at naniniwala ko kulang pa rin ang aking kaalaman at inaamin kong may kahinaan pa rin ako. Kaya ang mga tagapangunan natin ay patuloy nating idalangin sa ating Panginoon. Suportahan po natin at makisa sa pangitain na nais niyang isa katuparan sa ikalalago ng bawat isa. So sapagat ang lingkod ng ating Panginoon ay biyaya sa atin yan ng Panginoon. Amen po ba? So blessing po yan sa atin. Kaya wag po nating hayaan na maging katulad tayo ni Absalom, na gusto natin sa isang iglap ay pangunahan ang isang kawan na kung saan ay hindi naman ipinagkatiwala sa kanya. Kung gusto natin maging tunay na katiwala ng ating Panginoon, pangunahan, so merong ipagkakaloob sa atin ang Panginoon. Hintayin natin yung pagtawag ng Panginoon sa posisyong nararapat para sa atin, sapagkat naniniwala ko na ang kakayanan mo, ang kakayanan ko, magkakaiba po yan. Kaya naniniwala ko na ang pagtawag ng Panginoon ay sa iba't ibang kaparaanan. Kaya nangyari kay Absalom, hindi po siya nagtagumpay. So pinalano niya na agawin ang paghari, pero siya po'y namatay sa isang labanan. So mababasa po natin yan. So hindi po siya nagtagumpay. At naniniwala ako na huwag tayo magkaroon ng Absalom spirit. So mahirap po ang ating kakaharapin kapag nilabanan natin ang mga lingkod ng Diyos, ang mga naghahari sa atin, ang mga nangunguna sa atin, sapagkat hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, suportahan natin, ipanalangin natin, samahan po natin ang mga lingkod ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin bilang tagapanguna sa atin, at dadaloy ang masaganang pagpapala sa buhay natin, sapagkat sinabi sa banal na kasulatan, kung magkaloob ka ng kahit sa malamig na basong tubig sa likod ng Diyos, dadaloy ang pagpapalang yung tatanggapin mula sa lingkod ng Panginoon. Merong disciples reward yan na matatanggap. Kaya tayo ay patuloy na magkaisa, at patuloy na magbigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon dahil may mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa ating paglago. Di ba? Na dati tayo walang alam, pero ngayon ginamit tayo ng Panginoon, at yan ay sapagkat mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Nais ko po tayong magwakas sa ating panalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat meron kaming mga lingkod ng Diyos, mga pastors, mga leaders, na kung saan, mga mentor, na kung saan yung nagtitiyaga, nagtitiis sa amin, nag-aaral para sa aming ikalalago, sa aming buhay, pananampalataya. Dalangin po namin na patuloy niyo silang pagpalain, ingatan at ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At dalangin po namin na patuloy na maging supportive kami. Kami po yung mga taong laging nakaalalay sa aming mga pastors. Kami po yung mga tao na kung saan ay magiging kalakasan nila at magiging katuwang nila, at hindi po sisira sa kanila, sapagkat kung ito'y gagawin namin na patuloy na agawin or siraan sila,
naniniwala po kami, hindi po kami magtatagumpay sa aming pagiging lingkod ng Diyos. Salamat sapagkat ipinaunawa mo sa amin ang lahat na ito, na maalis ang anumang Absalom spirit sa mga leaders, sa mga workers, sapagkat hindi po ito magkakaroon ng katagumpayan at makasisira po ito sa kapagpapalaganap ng kaharian mo dito sa lupa. At hayaan mo na ang puso namin ay manatiling may pusong mapagmahal at handang sumunod sa Diyos at sa mga lingkod ng Panginoon. Salamat sa inyong pagsama sa aming pagbubulay-bulay ng salita niyo. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagsama. Kung amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po muli sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral. Naway magkaroon ng kabuluhan ito sa ating buhay. Ibahagi po natin to sa mga taong gusto natin na bahaginan, sapagkat yung ating mga pinag-aaralan ay may kanya-kanya po yung audience, ano. So may kanya-kanya po yung pero ang salita po ng ating Panginoon ay para sa lahat. Naniniwala ako na makakatulong ito sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Salamat sa inyong pakikinig. Nakita-kita po muli tayo sa ating mga susunod na pag-aaral. God bless you all. To God be the glory.